Kaugnay pa rin sa ambush or pakikipagsagupa ng PSG sa mga hinalang NPA, makakausap natin si Mayor Ezra Balagtay, tagapagsalita ng AFP Eastern Mindanao Command. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, sir, at magandang tanghali sa ating nanonood ngayon mo. Base po sa initial na investigasyon, paano po nahawi sa enkwentro yung insidente sa North Cotabato? Sir Rafi, actually, according sa report, yung convoy ng PSG going to Cagayan de Oro while en route, na-encuentro ang isang nagko-consolidate na NPA along the highway sa tri-boundary ng Davao City, North Cotabato at saka Bukidnon. Ito nagkaroon ng encuentro na kung saan 4 ang sugatan sa ating membro ng Presidential Security Group. Yung 4 na sugatan, kumusta po yung kanilang lagay? Meron hubang malubha sa kanila? So far, wala pang nasasabi yung unit on the ground, but yung tropa natin are arranging for the transport ng nasugatan dito sa Davao City. Malaking bagay siguro na yung sinasakyan nitong mga PSG unit ay bulletproof. Tama ho ba? Kaya hindi gaanong naapektuhan o hindi gaanong nasaktan yung mga sakay nito? Check on that, no? That ito naman kasi mag-prepare position. These are troops who will be mag-prepare po dun sa Cagayan de Oro. At hindi naman ito yung mag-ooperate o escorting a convoy. Actually, mag-prepare position nga sa Cagayan de Oro in preparation sa mga, or in anticipation sa mga visit ng Presidente sa iba't ibang unit malapit sa Marawi. Opo, para mabisita niya yung kanyang mga sundalo. Opo, may pinapakita po kasi mga litrato ng sasakyan, supposedly sasakyan ng PSG na it appears is bulletproof, Major. Pero nabanggit niyo po, nagko-consolidate yung NPA doon sa lugar. So hindi po ito checkpoint. Tama ho ba? Kumbaga nag-iipon-ipon lang sila roon? It can be na nag-checkpoint na sila kasi along the highway naman yan eh. They can do the blocking ng highway while consolidating. Ito yung tsambahan ng ating grupo ng PSG while passing that route. Pero bago ho nitong insidente ito, meron na ho bang complaint na may mga armadong grupo doon sa area? At ito bang lugar na ito ay masasabing NPA infested talaga? Itong area kasi ng kung saan nag-consolidate yung, sabi ko nga, tri-boundary, kung saan medyo madalang ang presence ng tao, except itong mga dumadaan na mga commuters along that route. So, and as far as the report is concerned, we've been monitoring kasi nga may sinabi si Bato, ni General De La Rosa, na may gagawin silang atrocities in the whole country. So, actually, we've been alerting our troops para ma-prevent itong mga incident na ganito. Sa mga paunang report po kasi sinasabing nag-checkpoint daw po itong mga armadong grupong ito at namataan sila ng PSG at agad nagkaroon ng bakbakan nung mapansin na hindi mga sundalo yung mga nandun sa kalsada. So, may mga ganito report ho ba na mga nag-checkpoint sa major roads itong New People's Army? Yes, sir. We have experienced in the past na itong mga NPA gumagamit ng uniforme ng kasundaluhan. And in this instance, according sa report ng PSG, nakasuot sila ng mga uniforme ng sundalo while consolidating dun sa highway. Pero upon verification ng ating member ng PSG na hindi naman ito mga sundalo, dito nagkaroon ng bakbakan. So, kumusta na po yung sitwasyon ngayon doon sa lugar? Matapos yung insidente, may mga sundalo bang i-deploy doon sa area? Nagkaroon naman tayo ng pursuit operations at in coordination din sa PNP in the area. Kailangan din nating ayusin yung traffic at nagkaroon din ng konting pamumuo ng traffic doon sa area after itong incident na ito. May mga areas ba kayong tinitingnan pa kasi nabanggit nyo nga yung threat na sinasabi ng PNP na mga pag-atake ng NPA, mukhang isa ito sa mga posibleng proof na meron ngang ganoon. So ano yung mga areas na tinitingnan natin at binabantayan na Major? Well, lahat naman ng area ng Eastern Mindanao Command, while we are focusing our effort also on preventing terrorism dito sa area,
Yung threat naman sa NPA, hindi natin to pinapabayaan. So, nagiging proactive at saka aggressive yung ating security operations, especially dun sa countryside, na kung saan nagkakaroon ng monitoring ng information ng NPA, particularly dito sa Combal at sa Caraga area. Meron na ho bang number yung NPA na sinasabi na nakaengkwentro nitong PSG at meron ba tayong impormasyon kung may nasaktan din sa kanila? So far, wala silang estimate na naibigay, yung mga na-involved na tropa, at wala rin silang na-report na nasaktan. Nonetheless, ang 3rd Infantry Battalion na under ng Joint Task Force Haribon is nagkakandak ng pursuit operation. They will be updating us on anong nangyari dun sa mga NPA na nakasagupan ng ating Presidential Security Group. Again, dun sa mga paunang report, may mga binabanggit na 80 at may binabanggit ding 100. Meron ho ba kayong pakiusap dun sa mga residente dun sa area kung may mga nagre-report or kailangan mag-report kapag may mga ganito namamatang mga armadong elemento? Well, we've been receiving reports. We are thankful sa community. Nagre-report naman sila, no? As I said, itong area kasi medyo hindi siya matao at they took advantage of it na area. At sabi ko nga, this is a tri-boundary. They are trying to take advantage yung pagiging tri-boundary ng isang lugar kung saan sila nagkakaroon ng nagkakandak ng kanilang atrocity. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, sir. Mabuhay kayo. Si Major Ezra Balagte, tagapagsalita ng AFP Eastern Mindanao Command.